According sa ating Philippine national hero na si Gato Rizal, to foretell the destiny of a nation, it is necessary to open the book that tells of her past. Ibig sabihin, ito ay ang pag-aaral natin sa isang bansa na kailangan natin tuklasin ang kanyang pinagmulan. Katulad na lamang sa Noli Me Tangere, na kinakailangang maintindihan natin kung ano ang kanyang nakaraan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako si Adamas Nanding at ngayon tatalakayin ko sa inyo ang kabanatang ika-25 ng orihinal na manuskrito ng Noli na pinamagatang Elias at Salome. Gamitin natin ang tatlong gabay na tanong na ito upang masuri natin kung hanggang saan na ba ang ating nalalaman. Una, bakit ba tinawag na kabanatang X or kabanatang Tago ang kabanatang ito? Pangalawa naman, upang mas maintindihan natin kung sino si Elias at kung sino si Salome. At ang pangatlo ay malaman natin kung papaano nga ba nakaapekto ang pagkawala ng kabanatang ito sa kung ano ang nailimbag ni Jose Rizal. Bago tayo magpatuloy sa ating diskusyon sa kung ano ang nilalaman ng kabanatang ito, akin munang tatalakayin sa inyo kung ano ang nangyari sa kabanatang ika-24 ng pinamagatang Into Woods. Sa kabanatang ito, nagkaroon ng party o salo-salo. So dito nalaman natin na sa kabanatang ito kung bakit nga ba napadpad si Elias sa bahay ni Salome. Sa kabanatang ika-24, nalaman natin na sinagip si Elias ni Crisostomo Ibarra sapagkat siya ay hinahanap ng mga Guardia Civil. Si Elias ay hinahanap sa kadahilanang siya raw ang bumugbog at naging dahilan ng pagkakaroon ng malubhang karamdaman ni Padre Damaso. Sa pagtakas naman ni Elias sa salo-salo, siya ay pumunta at napadpad sa bahay ng kanyang itinuturing na kaibigan at minamahal na si Salome. Kung ilalarawan natin si Elias, siya ay isang malihim, misteryoso at maramdaming tao. Ibig sabihin, siya ay may maraming sekreto. Dahil ito sa kanyang naging buhay at naging mga karanasan. Kung hindi nyo na itatanong, mahalaga ang ginagampan ng karakter ni Elias sa Noli Me Tangere. Isa siya sa mga nagpapakita na noong mga kapanahunan na iyon, maraming tinatawag na injustices at mistreatment. Si Elias ay nakaranas ng mga gantong bagay. Siya ay katulad ng kabanatang ito na Tago dahil sa mga sakim sa kapangyarihan at mga abusadong mga praile. Ako ay may ibabahaging trivia sa inyo. Kung hindi nyo na itatanong, si Elias ay nanggaling sa isang maranyang pamilya. Ngunit paano nga ba naging miserable ang kanyang buhay? Halina't yan ang ikukwento ko sa inyo ngayon. Sa kabanatang ika-50 or ika-50 na pinamagantang ang angkan ni Elias, na ikwento ni Elias kay Crisostomo Ibarra ang kanyang buhay at pinagmulan. Si Elias ay may great-grandfather na kilala bilang si Ingkong at ang kanyang great-grandmother na kilala bilang si Impong. So, ang kanyang great-grandfather ay nagtatrabaho bilang isang tenedor de libros o tinatawag na bookkeeper sa isang bahay kalakal ng isang Kastila noon. So, nagsimula ang masamang pangyayari sa isang gabi kung saan ang bahay kalakal na pinagtatrabahuan ng kanyang great-grandfather ay nasunog. Siya namang pinagbintangan si Ingkong na sumunog dito. Kalaunay, hinatulan po si Ingkong na ipanaseyo sa lansangan na nakagapos sa kabayo. Yung ginagawa dati kapag may nagkasala, yung hinihilan gamit ang kabayo na nakatali ka, tapos iniikot ka sa buong city, Ganon yung ginagawa. So, ganon yung ginawa sa great-grandfather ni Elias. At pinapalo sa bawat panulakan ng daan. So, ibig sabihin, inikot siya sa bawat daan ng kanilang syudad. Buntis noon ang asawa ni Ingkong na si Impong, which is yung nanay ng tatay ni Elias. Pero nagtangka pa rin itong humanap ng pagkakakitaan para sa mga anak at sa asawang may sakit. Nang gumaling ang sugat ni Ingkong dahil siya ay nakalaya na mula sa pagkakagapos ng mga Guardia Civil noon, silang mag-anak ay nabundok na lamang. So, ibig sabihin, pumunta sila sa isang bundok para doon na lamang manirahan. Nanganak si Impong, ngunit hindi nagtagal ay namatay naman ang kanyang asawa na si Ingkong.
dahil hindi niya nakayanan ng sapin-saping pagturusang kanilang natanggap. So, ibig sabihin na depressed yung asawa ni Impong, which is yun yung naging reason para ito ay magpakamatay, no? Nagbigti ito. Hindi ito naipalibing ni Impong, no? Hindi naipalibing dahil wala nga silang pera. Nangaboy ang bangkay at nalaman ng mga otoridad ang pagkabatay ng kanyang asawa. So, nahatulan din siyang paluin, no? So, yung asawa niya is nasisi, no? Kung bakit nagpakamatay ang asawa at nahatulan ito na ganun din ang sistensya sa kanyang asawa. So, pero ito ay hindi natuloy, no? At ipinagliban sapagkat 2 buwan siyang buntis noon. So, yung pinagbubuntis niya noon ay ang tatay ni Elias. Gayunman, pagkasilang niya, ginawa ang hatol. So, nung pagkasilang ng tatay ni Elias, no, ginawa ang hatol. Pero nagawang tumakas ni Impong, no, mula sa malupit na kamay ng mga batas. Lumipat din sila sa kalapit na lalawigan, no, para makatakas. Paglaki ng anak na panganay, no, ito ay naging tulisan. Gumawa siya ng panununog at pagpatay upang maipaghiganti nila ang kanilang kaapihang natamo. So ibig sabihin, naging tulisan ang panganay na anak ni Impong, which is ang kuya ng tatay ni Elias, no? Nakilala siya sa tawag na balat. So yung kuya ni Elias ay nakilala sa tawag na balat, no? Ang lahat ay natakot sa kanyang pangalan. Yung kapatid ni Balat ay ang tatay ni Elias na hindi naman pinangalanan sa libro. Isang umaga, nakagisna na lamang ng tatay ni Elias ang kanyang ina na patay na ito. During that time, bata pa si Elias, no? Pero nakita niya yung bata pa yung tatay ni Elias. Pero dito nakita niya kung papaano namatay ang kanyang ina, no? Ito ay nakabulagta sa ilalim ng isang puno at ang isang ulo ay nakatingala sa isang bakol na nakasabit sa puno, no? Parehas din po nang nangyari sa asawa niya, nagpakamatay din po siya, no? Ang kanyang katawan ay ibinaon samantalang ang mga paa, kamay ay ikinalat. Ang ulo naman ay siyang dinala sa kanyang ina. Walang nalalabing paraan, no, sa nakakabata, which is yung tatay ni Elias, no, dahil sa kalunos-lunos na pangyayaring ito, kundi ang tumakas. So ibig sabihin, tumakas ang tatay ni Elias mula sa kanilang tahanan, no. Siya ay pinagpad ng kapalaran sa Tayabas, no, at namasukan bilang obrero sa isang mayamang angkan. So madali naman siyang nakagiliwan sapagkat nagtataglay nga ito ng magandang ugali. So siya ay nagsumikap, no, at nagkaroon ng puhunan. Napaunlad niya ang kanyang kabuhayan hanggang sa doon na nga niya nakilala ang nanay ni Elias, no? Dalaga noon ang nanay ni Elias, no, na tagabayan na kanyang iniibig na tapat. So gayon pa man, sinasagilahan siya ng matinding pangamba na mamanhikan sa nanay ni Elias dahil nangangamba siyang matuklasan ng tunay niyang pagkatao na hindi naman siya mayaman at wala naman siyang kakayanan na ligawan yung isang mayamang babae, no? So mahal palibhasa ang babae. Minsan ay nailugso nito ang puri at desidido siyang panindigan ang nagawa, no? So ibig sabihin nagkaroon sila ng connection, no, sa nanay ni Elias, no? So nagkaroon ito ng bunga, no, na nabuntis niya yun na nga ang nanay ni Elias. So ngunit dahil sa mayaman ang ama ng nanay ni Elias, no, wala siyang kakayahan na ipagtanggol ang sarili mula rito. Siya ay nakulong sa halip na makasal siya sa babaeng ito, no? Bagamat hindi nagsama silang mag-asawa, ang kanilang pagtatampisaw at ang kanilang pagmamahalan ay nagdulot ng dalawang sanggol. So, ang babae ay nanganak ng kambal, no? So, may kambal po ang tatay ni Elias. So, isang babae at isang lalaki. So, hindi po pinangalanan ng kanyang kambal na babae, ngunit ang kambal na lalaki ay si Elias. So, bata pa lamang sila ay iminulat na sa kanilang dalawa na patay na ang kanilang ama. So wala silang kaalam-alam kung saan nanggaling or saan na nga ba napunta ang kanilang ama, kundi ang sinasabi sa kanya ng kanyang magulang at ang kanyang lolo ay wala na nga, patay na ang kanilang ama.
naniwala naman sila, no? So ibig sabihin naniwala naman yung magkapatid na si Elias at yung kanyang kambal. Sapagkat musmus pa lamang ay namatay na ang kanilang ina. So nang sila ay nasa tamang gulang na, no? Si Elias ay nakapag-aral po sa mga Jesuitas, no? Samantalang ang kanyang kapatid naman na babae ay sa Concordia, no? So nagmahalan silang magkapatid, of course, no? At ang pag-ikas ng panahon ay hindi nila namalayan, no? Namatay ang kanilang lolo sa side ng kanyang mother, of course, kaya napilitan silang umuwi, silang magkapatid upang asikasuhin ang kanilang kabuhayan dun sa kanilang lugar, no? So magandang kanilang hinaharap, of course, no? Ang kanyang kapatid na babae ay nakatakdang ikasal sana, no, sa binatang nagmamahal sa kanya. Ngunit ang kanilang kahapon ay nagwakas dahil sa kanyang salapi at ugaling mapangmataas. So ibig sabihin yung kambal ni Elias is masyadong mapagmataas, no? So kaya naging dahilan para hindi matuloy yung kanilang kasal, no? Isang malayong kamag-anak, no, ang nagpamuka sa kanila ng kanilang kahapong nagdaan. So yun nga po, no, hindi nagtagal at naipunyag din sa kanila yung kanilang sikreto, yung natatagong sikreto ng kanyang ina at ang kanyang lolo, na yun nga, nagmula sila sa yung tatay nila is nagmula sa hindi kaaya-ayang pamilya, no? So at siya namang pinatotohanan ng matandang utusan nila. Iyon pala ang kanilang ama, no? Namatay na, naghihinagpis ang kanilang ama dahil sa pag-aakalang siya ang naging dahilan ng kasawian nilang magkapatid. So of course, hindi nila alam, no, na yung inuutusan pala nila sa kanilang tahanan ay siya palang ama nila, no? Pero bago ito namatay, na ipagtapat niyang lahat ang kahapon ng magkapatid. So after na nalaman nila na totoo nga, no, na confirm nila na totoo yung bali-balita na sila ay nanggaling sa isang sila ay anak ng isang hindi mayamang pamilya, no? So yun lang, yung sa mother side lang nila yung nagdala sa kanila, no, sa Karangyaan. Umalis sila doon sa kanilang lugar, no? Lalong binayo na matinding kalungkutan ang kapatid ni Elias, no, yung kambal niyang babae, nang mabalitaan niyang ikinasal na sa iba ang kanyang kasintahan, no? So isang araw nawala na lamang ito't sukat, no? Sa lumipas ang 6 na buwan, nabalitaan na lamang nila ni Elias, no, na mayroong isang bangkay ng babaeng natagpuan sa baybayin ng Kalamba na may tarak sa dibdib, which is yun nga, ito ang kanyang kapatid, no? Dahil dito siya ay pag-alagala sa iba't ibang lalawigan, bunga ng iba't ibang pagbibintang, no, tungkol sa kanya na hindi naman niya ginagawa. So yun na nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina, no, na si Elias ay nakaranas ng malubhang or napakadayang hamon ng buhay. So ibig sabihin nakaranas siya ng injustices at mistreatment. Dahil dito, siya ay nagpagala-gala sa iba't ibang lalawigan, no? Bunga ng iba't ibang pagbibintang tungkol sa kanya na hindi naman niya ginagawa. Dito natapos ang salaysay ni Elias kay Ibarra. So ngayon, malino na sa inyo kung sino at saan nanggaling si Elias. Tayo naman ay magpatuloy sa pag-alam kung bakit nga ba hindi na isama, no, sa ang Elias at Salome sa pagpapalimbag ni Rizal sa Noli Me Tangere. Sa gitna ng kanyang paghihina at kalungkutan, no, natanggap ni Rizal ang isang telegrama mula kay Dr. Maximo Viola na patungo sa Berlin. So, ang kanyang kaibigan ito na ni Rizal ay mula sa mayamang pamilya, no, ng San Miguel, Bulacan. So nang dumating siya sa Berlin, no, which is yung kaibigan ni Rizal, no, bago ang Pasko ng taong 1887, no, ikinagulat niyang makita si Rizal, no, na nabubuhay sa kahirapan at labis na may sakit dahil sa kakulangan sa tamang nutrisyon. So ibig sabihin, pumunta si Dr. Maximo Viola upang kumustahin kung ano nga ba yung lagay ni Rizal sa Berlin. So yun nga po, no, malalaman natin sa susunod na kabanata kung bakit nga ba naghirap, nakaranas ng taghirap si Rizal sa Berlin. So na-topic na rin po ito, last discussion, no, sa chapter 8, which sa chapter 7, which is nalaman natin dun sa huling part ng discussion nila na kung bakit nga ba naghirap si
Rizal sa Berlin. So sa pagtanaw na sa kahinaan ng kanyang talentadong kaibigan, no, si Viola na mayroong sapat na pera ay buong kasiyahan na pumayag na pondohan or bigyan ng salapi si Rizal, no, upang maging panggastos nito sa pagpapalimbag ng Noli Me Tangere. So nagpahiram din siya kay Rizal, no, ng ilang salapi, no, sa pangangailangan pang araw-araw. So pinambili ni Rizal ito ng kanyang pangangailangan, no, sa pang-araw-araw. So kaya naman naganap na masayang ipinagdiwang ni Rizal at Viola ang Pasko ng 1886, no, sa Berlin na may isang masarap na handaan. So of course, kaya naman kilala si Viola bilang isang tagapagligtas ng Noli Me Tangere dahil kung di dahil sa kanya, no, hindi maipapalimbag ni Rizal, no, ang Noli Me Tangere. So pagkatapos ng panahon ng Pasko, no, nilagyan ni Rizal ng mga huling pahina ang kanyang nobela. So dito na nilagyan ni Rizal ng finishing touches, no, inayos niya na yung nobela niya, na which is yung Noli Me Tangere, para maipalimbag niya na ito. So upang makatipid sa gastos sa pagpapalimbag, dito na nga, no, itinanggal niya ang mga iilang bahagi ng kanyang manuskrito, no, sa kabilang na ang buong kabanata na Elias at Salome. So dito niya na po tinanggal ang Elias at Salome dahil sa kakulangan sa pondo, no, sa pagpapalimbag. Noong ika-21 ng Pebrero taong 1887, no, ang Noli ay wakas nang natapos at handa nang ilimbag, no. So, kasama po ang kanyang kaibigan na si Viola, yun nga po ang tagapagligtas ng Noli. Si Rizal ay nagtungo sa iba't ibang tindahan ng pagpapalimbagan sa Berlin upang suriin ang gastos ng pagpapalimbag. So ibig sabihin, naghanap sila ng pinakamura na palimbagan, no, doon sa Berlin. No, matapos ang ilang araw na paghahanap, natagpuan nila ang isang tindahan, no, na pagpapalimbag, ang tinatawag na Berliner Botschdragel Action Gesellschaft, no. So yun po yung store na kung saan doon po nagpalimbag si Rizal ng Noli Me Tangere, no, na nagpapataw ng pinakamababang singil na 300 pesos po para sa 2,000 copies ng nobela. So ibig sabihin, mura na yung 300 pesos noon, no, para sa 2,000 copies ng nobela. So ngayon, alam na natin, ano, ang istorya ng patungkol dito, kaya naman tatalakayin natin ang buod naman ng or synopsis ng kabanatang ito na pinamagatang Elias at Salome, The Missing Chapter of Noli. Sa isang kubo malapit sa Payapang Lawa, si Salome, isang magandang dalagita, ay nakaupo sa isang kawayang batalan. So ano nga bang tinatawag na kawayang batalan? Ang batalan ay isang bahagi ng nipahat na o bahay na gawa sa kawayan na karaniwang ginagamit para sa iba't ibang gawain, no, at purposes, no, tulad ng pagtahi or pagtatanim, no. Ito ay isang uri ng bangkang kawayan na nakakabit sa isang kisame ng bahay at maaaring maging lugar ng trabaho or pahingahan. So nagtatahi noon ng kamesa na may makukulay na kulay si Salome. Siya ay naghihintay kay Elias na darating. Siya ay maganda tulad ng mga bulaklak na lumalaki ng likas na hindi napapansin sa unang tingin, ngunit ang kagandahan ay lumilitaw kapag maingat natin itong sinuri, no? So ibig sabihin, kumbaga para siyang hindi mo siya mapapansin at first glance, pero kapag tinitigan mo siya na napakatagal, yung ganda niya ay nangingibabaw. So nang marinig niyang lumalapit ang mga yapak, no, iniwan niya ang kanyang mga tahi, no, pumunta sa hagdang kawayan kung saan si Elias ay nakatayo na may bitbit na buwig ng kahoy, no, isang sibuyas ng saging na inilagay niya sa sahig habang hawak ang isang naglalakihang dalag para sa babae. So sa parting ito, no, mailalarawan natin si Salome bilang isang simpleng dalagita, no, na nakatira sa isang gubat na walang katao-tao. So nakatira siya sa isang maliit na kubo sa isang malayong gubat, at yung gubat na iyon ay hindi basta-basta nararating ng mga tao, no. Sa panahong iyon, si Salome ay nananahi, no. So at kung mapapansin natin, no, sa tuwing paparating si Elias, no, ay upang bumisita sa kanya, ay
siya namang labis na nagagalak si Salome. So bakit nga ba? Sapagkat labis niya pong iniibig or hinahangaan at mayroon po siyang lihim na pagtingin sa kanyang kaibigan si Elias. So nabanggit din ito na kung ilalarawan din natin si Salome, siya ay may hindi kapansin-pansin na ganda, no? Ngunit kapag siya ay iyong tinitigan, nangingibabaw ang ganda nito. Siya ay marahil simple, no? Maayos manamit, kagalang-galang at laging may suot na rosaryo. So matapos ibahagi ni Elias ang patungkol sa paghahanap sa kanya ng mga gwardiya sibil, nagkaroon ng katahimikan, no? So napansin iyon ni Salome na malungkot at malalim na ang iniisip ng kanyang iniibig. So sinubukan niyang aliwin siya. So itinanong ni Salome kung ano ang mga kaganapan sa salo-salo. So malugod naman itong sinagot ni Elias. Sinabi niya na sinabi niya sa kay Salome, no, na masaya at maraming magagandang babae, no? So kabilang sa nabanggit ni Elias kay Salome ay si Maria Clara, no? Na kasintahan ng isang mayaman na binatang galing sa Europa. Pagkatapos, bumangon ang binata, naghahanda para umalis. Sa malumanay na tinig, sabi niya, "Paalam Salome, ang araw ay naglalaho at hindi maganda sa tingin ng mga tao na malaman na dito ako inabutan ng gabi." Tumigil siya ng saglit. Saka nagpatuloy. "Ngunit umiiyak ka. Huwag mo nang piliting itago pa yan sa iyong mga titig. Alam kong umiiyak ka." Si Salome nga ay umiiyak. Dahil sa lalong madaling panahon ay aalis na siya sa kanyang bahay na ito kung saan siya ay lumaki. Ipinaliwanag niya, "Hindi tama na ako'y mabuhay ng mag-isa. Aalis ako para mabuhay kasama ang aking mga kamag-anak sa Mindoro. Sa madaling panahon, magagabay ko ang utang na iniwan sa akin ng ina nang siya ay mamatay. Iwan ang bahay kung saan isinilang at lumaki sa higit pa sa pag-iwan ng sariling pagkakakilanlan. Darating ang isang bagyo, isang baha at lahat ay mapupunta sa lawa." Parting ito, nalaman natin na nagbabalak si Salome na umuwi papuntang Mindoro. Dahil nga siya lang mag-isa ay gusto niyang manirahan sa Mindoro kung saan makakapiling niya ang kanyang mga kamag-anak. Nanatili na tahimik si Elias ng sandali. Pagkatapos, hawak niya ang kamay ni Salome at tanong sa kanya, "Narinig mo na bang magsalita ang ibang tao ng masama tungkol sa iyo? Ako ba'y hindi nag-aalala sa iyo? O baka pagod ka na sa ating pagkakaibigan at nais mo na akong palayasin?" Sumagot naman si Salome, "Hindi, huwag mo nang pag-usapan yan. Hindi ako nagsasawa sa ating pagkakaibigan. Alam ng Diyos na kontento ako sa aking sitwasyon. Ang akin lang hangad ay magandang kalusugan para makapagtrabaho. Hindi ako naiinggit sa mga mayayaman. Pero ano? Wala. Hindi ako naiinggit sa kanila hanggat alam kong tayo ay magkaibigan." "Salome," sagot ng binata na may pait na lungkot, "alam mo ang aking mapait na nakaraan at ang aking kapahamakan ay hindi sa aking sariling gawa. Kung hindi dahil sa palad na kung minsan ay nagbibigay sa akin ng mapait na inisip. Kung hindi dahil ayaw kong maranasan ng aking mga anak ang dinanas namin ng kapatid ko. Ikaw sana'y magsisilbing asawa ko sa mata ng Diyos. Ngunit dahil sa mismong pag-ibig na ito, sa ngalan ng ating magiging pamilya, aking ipinapangako na tapusin sa aking sarili ang kapahamakan na baka manahin ng mga anak mula sa kanilang ama. Mas mabuti ito sapagkat wala sa atin ang nais marinig ang ating mga anak na nagdadalamhati sa ating pag-ibig. Ang tanging magdadala lamang sa kanila ng kahirapan. Tama ka sa pagpunta sa bahay ng iyong mga kamag-anak. Kalimutan mo na ako. Kalimutan na natin ang isang pag-ibig na matindin at wala namang kabuluhan. Baka doon mo matagpuan ang isang hindi katulad ko." "Elias," sigaw ni Salome nang may pangkalahatang pangungusap, "hindi mo ako nauunawaan, Salome. Wala akong galit o reklamo sa iyo. Sundan mo ang payo ko. Umuwi ka sa iyong mga kamag-anak. Dito wala kang ibang makakasama kundi ako, at sa araw na mapasakamay ako ng mga
ng nagtutugis sa akin. Gawin mong magandang yung buhay at upang makahanap ka ng mas mabuting asawa na karapat-dapat sa iyo, sapagkat hindi mo alam kung ano ang mabuhay sa gitna ng mga tao. Iniisip ko lang, baka gusto mong sumama sa akin, mariing sabi ni Salome. Sa kasamaang palad, tugon ni Elias na yumukod ang kanyang mga ulo. Hindi maaaring mangyari at lalong hindi kailanman. Wala pa akong natatagpuan sa mga gusto kong matuklasan. Ngayon, parang nawawala na rin ang aking kalayaan. Sa pag-uusap nila, naikwento ni Elias kung papaano siya iniligtas ni Ibarra mula sa mga mata ng buhaya. Upang ipakita ang kanyang pasasalamat, ipinangako niyang magbabayad siya ng isang mabuting gawain sa ginawa ni Ibarra. Kahit hanggang sa isakripisyo niya ang kanyang buhay. Ito ay paliwanag ni Elias. Inilihad niya na saan mang lugar siya magpunta, kahit sa Mindoro, ang nakaraan ay madidiskubre pa rin. Kung ganun, sabi ni Salome, taimtim na tinitigan siya. Sa hindi man malayong hinaharap, kapag wala na ako, mabuhay ka rito, manatili ka sa bahay na ito. Magiging alaala kita dito at hindi ko iisipin sa malayong lupain na dinadala ng bagyo ang aking pupo sa lawa. Kapag ang aking mga iniisip ay bumalik sa mga baybayin na ito, ang alaala mo at ang aking buhay ay magsisilbing magkasama sa akin. Matulog kung saan ako natutulog at mangarap. Parang nasa pitmo mo ako. Sigaw ni Elias. Itinutok ang kanyang kamay sa desperasyon. Salome, pinipilit mo kung di kita makalimutan. Pagkatapos na makawala mula sa kanyang maalab na yakap, umalis siya na may mabigat na damdamin. Sumusunod sa tahimik na daan na puno ng mga anino ang malamlam na mga puno sa paglubog ng araw. Sinundan siya ni Salome ng kanyang tingin. Nakikinig ng malungkot sa paglayo ng mga yapak sa dumadalumang puti. Doon nagtapos ang kabanatang ito. Ngayon, nalaman natin, doon nagtapos ang kabanatang ito. Ngayong nalaman natin kung ano ang nilalaman ng kabanatang ito, nalaman natin ito ay kabilang sa mga malulungkot na kabanatang na isulat sa Noli. Ngunit, bakit nga ba mahalaga ang kabanatang ito? Bakit na kahit ito hindi kasama sa pagpapalimbag ay dapat na pahalagahan? Ang kabanatang ika-25 na orihinal ng manuskrito ng Noli Me Tangere na Elias at Salome ay nagbibigay tuwa sa pagtingin sa nag-uusbong na pag-ibig nina Elias at Salome. Sa pamamagitan ng masuring pagsusuri sa kanilang relasyon, lumitaw ang tapang at pagkapatapat ni Elias kay Salome sa kabila ng kanyang pagtatago. Ang matapat na pagmamahalan at pangangalaga ni Salome naman ay naglalarawan ng pag-usbong ng pag-ibig sa kabila ng pang-aapi at kahirapan sa kanilang lipunan. Sa konteksto ng nobela, nagbibigay ito ng mahalagang mensahe ng pag-asa sa kabila ng mga pagsubok. Sa kabanatang ito, ipinapakita ang kahalagahan ng pag-ibig at pagtutulungan sa gitna ng kahirapan. Ang matinding pagtatagpo ni na Elias at Salome ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng pagmamahalan at pag-uunawaan sa kabila ng mga paghihirap ng buhay. Ito ay nagiging bahagi ng pangunahing tema ng nobela na naglalantad ng katiwalian at kawalang katarungan sa lipunan ng panahon ni Rizal. Ang kabanatang ito ay isang makulay na bahagi ng nobela na nagbibigay ng pag-asa sa mga karakter at naglalantad ng kahalagahan ng pag-ibig sa gitna ng kawalan at pang-api. Marahil nga'y sa nailimbag noon ni Rizal ay wala ang kabanatang ito. Ngunit lagi nating pakatandaan na isa itong mahalagang bahagi ng nobela ni Rizal sapagkat
Ito ang naglalarawan ng mga kahinaan at katiwasayan ng lipunan noong panahon ng Kastila. Nagpapakita ito ng mga suliranin sa pamahalaan, relihiyon at lipunan. At nagbibigay ito ng kaalaman sa mga pangyayari na nagbibigay inspirasyon sa pakikibaka at sa revolusyon. Muli, ako si Adam Estanding at ito ay ang aking ulat sa ika-9 na kabanata. Maraming salamat.